Itinanggi ng negosyanteng si Wilson De Vera ang akusasyon ni Czech Ambassador to the Philippines Joseph Rictar na kasama umano siyang nangikil ng $30 million sa Czech company na Inecon Group. Hamon pa niya kay Rictar magpa-lie detector test daw. May news to go si Jam Sisante. Dahil tila halos araw-araw ng ganito ang tagpo sa MRT, ginisa tuloy ng Senate Finance Committee si MRT General Manager Al Vitangcol III. Aminado man si Vitangcol na patuloy na lumulobo ang bilang ng mga pasahero. Hindi raw totoong malala ang problema ng mahabang pila. Ilang beses ba dapat pumila yung tao para bago makasakay ng tren? How many times does he or she have to fall in line? Your Honor, minsan lang po. They have to line up to buy for the tickets. After buying the tickets, they have to enter the gates. After entering the platform gates, then they have to wait for their turn to board the train. After buying the ticket, do they have to fall in line to enter the platform? No, Your Honor. No, Your Honor. So, There are no lines there. none, Your Honor. Hindi rin naman daw madalas mahaba ang pila sa MRT3. Kami naman po ay nagtataka na kung bakit pag nagkapila po sa MRT3, bigla pong nababalita sa telebisyon at sa radyo, subalit kapag wala pong pila, ay matahimik po ang media Siyempre, natin. hindi balita yun eh. Sabi ni Vitangcol, mga bagong bagon daw ang pangmatagalang solusyon nila sa mahabang pila. Pero habang wala pa ang mga made-to-order nilang tren, sinisikap daw ng MRT na hindi mahirapan sa pila ang mga pasahero. Naglagay po tayo ng mga tolda sa ating po mga istasyon kung saan mahaba ang pila. Pagkatapos din po noon, ay naglagay din po tayo ng mga water drinking stations para kung nauuhaw po sila ay malalagyan po natin. Hindi po natin sila sinisingil doon. Nakapili na ang gobyerno ng supplier ng 48 bagong bagon o MRT coaches. Yun nga lang, sa Pebrero ng susunod na taon pa itong magsisimulang dumating. 3 bagon ang darating kada buwan hanggang makumpleto ito sa 2016. Unang nabahira ng kontrobersya ang proyekto ng pagbili ng mga bagong MRT train ng akusahan ni Czech Ambassador to the Philippines Joseph Rictar ng pangingikil umano ng $30 million sa Czech company ng Inecon Group, si Vitangcol at tauhang si Wilson De Vera. May investigasyon kaugnay nito ang House Committee on Good Government na hindi nadaluhan ni Rictar. Pero sabi niya ngayon, I spoke with chairman of this committee. I told him that I'm 100% ready to appear and to defend my story. Ang challenge ko lang kay Ambassador Rictar, shed your immunity and I will face you in court at any time. bukod kay Vitangcol, itinanggi rin ni De Vera ang akusasyon ni Ambassador Rictar. Hindi raw siya tauhan ni Vitangcol. Personally, hindi ko po sila masyadong close. I am a agreed party. I feel low. Ginagawa kong parang fall guy sa issue na ito. I dare na pumunta mag-polygraph test kami. Hindi porket ambassador siya. You can take his word as gospel truth. Pero sabi ni De Vera na nasa Beijing, China ngayon, naroon nga siya sa mga pulong ng Inecon kasama ang Czech Ambassador. Isa kasi siya sa mga incorporator ng PH Trams, bahagi ng grupong nakakuha ng isa sa mga kontratang gusto sanang makuha ng Inecon, ang maintenance ng mga bagon ng MRT. We're offering our company na maging local partner nila na kung sakaling mag-prosper, magiging parang kami yung maintenance sa services later on. Pero sabi ni Roel Bacar, presidente ng Com Builders and Technology Philippines o CBNT, dinaan daw sila sa pambobola ng dating kapartner na si De Vera, kaya hindi natuloy ang partnership sana nila ng PH Trams. After maybe 3 months or midway of the contract, they were not providing parts, and the general manager was really furious. Midway of the contract, I bolted out from the joint venture, us being the principal and lead partner. Nakapatay na ang cellphone ni De Vera nang muli naming sinubukang kunin ang panig niya kaugnay sa sinabi ni Bacar. Jam Sisante, GMA News.